What's up mga idol, Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa Davao City kasi naimbitahan tayo ng Honda Philippines para i-test ride itong pinakabago nilang Honda Winner X 150. So finally mga idol, masusubukan na natin itong pinakabagong 150cc underbone ng Honda. So ito yung itatry natin, ito yung top of the line ABS racing variant. Grabe, sobrang pogi talaga ng motor na to, parang big bike na yung datingan niya. So ito nga pala ay naka-ABS, anti-lock braking system. Ayan po. Napakaganda, napaka-smooth po i-brake na ito. Masusubukan natin yan ngayon mga idol. Ayan o, yung body design niya napaka-muscular. Napakaganda talaga ng motor na to. Ayan o. So suotin natin yung safety gear natin bago tayo mag-umpisa. Gustong gusto ko nga rin pala yung color combination ng motor na to. Ayan o, napaka-sporty kasi ng color combination niya. White, blue, tsaka red. Napakaangas po talaga ng pormahan niya. Tingnan nyo po mga idol. Napakatulis ng nasa harapan niya. Ayan o. Pabi po yung design ng harapan niya. Tapos yung front fender naman niya, maganda rin yung pagkaka-design. At yung mugs niya kulay gold na rin po. Ayan o. Ganda. So ikutan muna natin. So lahat po pala ng ilaw nito ay LED na. Wala ka na makikita ditong halogen bulb. Lahat naka LED na. Napakaganda. So sa pagsakay nga natin, maganda po yung position mo. Ayan o, hindi ka mapapasubsob sa handling niya. Ayan o, relax ka lang talaga. Yan po mga idol o. Tapos i-open natin yung makina nito mga idol. Ayan po. Tapos start natin yan. Kasi mag-uumpisa na po tayo. Ayan o. Nauna na po yung dalawa. Okay, alright. So, tayo po yung pangatlo. Wow. Grabe, napaka-smooth po ng makina dito mga idol. Ayan o. Wow. Okay na okay din po sa cornering itong motor na to. So ang size nga pala ng gulong nito sa harapan ay 90 by 80 at sa likuran naman ay 120 by 70. So ayan po mga idol. Okay na okay po yung performance ng kanyang tire. Ayan. Tapos yung sa suspension, okay din yung suspension niya. Malambot. Saktong-sakto lang yung timpla. Ayan o. Madali lang sa maneuver talaga mga idol. So ano lang tayo dito. Chill ride lang tayo. Ayan o, naka second gear lang tayo, tsaka third gear. Hindi mo magagamit dito yung fifth gear tsaka sixth gear kasi masyado talagang maiksi at makipot yung daan. Ayan po. So sunod lang tayo dito sa kanila. So sa performance, second gear, okay na okay din po. Sa shifting, napaka-smooth po mga idol. Ayan po. Wow. Yan. Swabing-swabe lang iliko. So sa handling, talaga mapa long distance travel, okay na okay po itong motor na to. Wala kayo ditong poproblemahin. Ayan o. Since na naka-declutch po ito, ayan, pwede naman po yan i-adjust kasi medyo ano lang talaga, medyo mataas yung clutch niya. Ayan po. So madali lang talaga i-maneuver itong motor na to. Ayan o. So hindi talaga tayo dito masisimplang kasi dapat ano lang po talaga, hawak lang po sa clutch kapag mga ganito, mga maiksing paliko. Ayan po. Tapos mahina yung takbo. So okay na okay naman yung sa brake. Okay po yung brake niya, lalong lalo na yung sa harapan kasi naka anti-lock braking system na po siya. Ayan o. Tapos yung ingay ng makina, okay na okay din. Tapos yung sa vibration naman, hindi naman sa ganun ka vibrate. Ayan o, hindi kasi tayo nakaunat. Pag napaunat pa natin itong makina na to sure ball, top speed agad to. Pero hindi tayo pwedeng mag top speed dito. Ayan po mga idol. Bawal din mag overtake po dito. Ayan o. So sa experience ko talaga dito, maganda po talaga itong motor na to. Ayan o, madali lang talaga yung maneuver. Tapos easy lang talaga yung ano niya, yung handling niya kasi napakaganda. Relax lang po talaga. Ayan po. Parehas na parehas po ito soon sa Supra GTR 150 ko na yon yung gamit ko ngayon ginamit ko papuntang Davao. So Supra GTR 150. Pero mas maganda na to kasi naka assist and sleeper clutch na to mga idol. Itong Honda Winner X 150 kaya napaka smooth po nito i-shift ng gear.
Unlike dun sa GTR ko na lumalagatok pa pag nagsiship ka ng gear sa second gear tsaka third gear. Ayan, mas smooth na po itong Honda Winner X150. Sa pinagkaiba po talaga, mas maganda po yung makina nitong Honda Winner X150. Ayan o. Pero sa ano lang yun po yun, sa pag-shift ng gear. Okay na okay po talaga ito i-maneuver itong motor na to mga idol. So ito po ay 8 ikot. 8 ikot po talaga. Talagang nasubukan ko talaga yung brake nito. Maganda po talaga. Minsan bumibigla po ako dyan magbibrake sa harapan. Talagang hindi sa basta-basta naglalak. Ayan yung advantage ng ABS or anti-lock braking system. Mas maganda po yan lalo na sa mga mabuhangin, madulas na kalsada. So biglang tawid ng aso, okay na okay din po yung anti-lock braking system sa harapan. So ito po ay single channel ABS lang. Yung sa likuran naman ay hydraulic disc brake po yan. So okay na okay pa rin. Swabing-swabe lang. 8 ikot po ito mga idol. Yan saktong-saktong lang. Saktong ikot lang. Talagang hindi mo mahataw yung makina dito. Pero okay na rin po kasi nasubukan natin itong motor na to. Hindi po sa nakakangawit sa kamay kasi mataas po yung handlebar niya. And then sa forma ng instrument panel gauge niya, maganda rin po mga idol. Ayan parang Honda Click 125 or 150 lang yung design. At sa CBR 150 yung design ng kanyang meter panel. Pero maganda po dito kasi naka-digital na po ito lahat. Tapos napaka-detalyado. Ayan meron po siyang gear indicator, fuel gauge. Ayan trip meter. Mas maganda na po ito compare dun sa instrument panel gauge ng GTR 150. So ako gustong gusto ko rin to i-upgrade itong motor na to. Since may GTR na ako, siguro naman yung bibilhin ko, Honda Click 160. So yun na lang muna kasi mayroon naman akong Supra GTR 150. So sa mga nagbabalak kumuha ng motor na to, okay po yung shifting niya, yung gear napaka-smooth. Sa braking system naman, naka-ABS yung sa harapan, sa likuran hydraulic disc brake. Sa naman po sa gulong nito, naka po ito mga idol, tubeless. Yan, tubeless na po yan. Safety gear station. So for our batch, so kwento ko lang din yung Supra GTR ko. So ito po ay 4 years na sa akin itong Supra GTR ko. So ang naging problema ko lang naman dyan yung TPS at tensioner. So sa tensioner tig 300 pesos lang, maagapan mo na yan. Tsaka mapapaandar mo pa yung motor mo kahit may tensioner problem lang. Ingay lang naman yan mga idol. So the rest wala na akong naging problema sa Supra GTR ko. Pero dito sa Winner X natin talagang upgraded na talaga yung makina nito mga idol. Naka-assist and sleeper clutch, naka-ABS, tapos mas smooth na po yung makina niya. Okay na okay po talaga yung bagong Winner X 150 natin. So salamat talaga sa Honda Philippines sa pag-invite sa akin dito at sa napakagandang experience ko sa motor na to. So ayan, Chris Ride Motovlog. Magaling yung handling niya, napaka-stable niya talaga. Okay po talaga itong motor na to. Sa forma, sa tindig, sa handling, sa braking system, at siyempre sa gas consumption. Talaga matipid po ito sa gas. Naglalaro po sa 42 to 55 km per liters. Ayon sa mga kasama ko na nakagamit ng motor na to. So yan, wala na akong masabi sa motor na to. Honda Winner X 150, ride like a champion. Chris Ride Motovlog, ride safe po tayo palagi. God bless you all. Thank you.